Sa mga nakalipas na araw, naging mainit ang usapan tungkol sa bansang Iran dahil sa mga naglalabasang balita ng gulo sa loob mismo ng kanilang gobyerno. Isipin nyo, habang ang buong mundo ay nakatingin sa kanila dahil sa tensyon sa Middle East, bigla namang naglabas ng isang pahayag ang kanilang foreign minister na si Abbas Araghchi na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya na dahil may ceasefire na sa Lebanon, malaya na raw na makakadaan ang mga barko sa Strait of Hormuz na siyang pinakaimportanteng daanan ng langis sa buong mundo. Pero imbes na matuwa ang mga tao, nagdulot ito ng matinding galit sa kanilang sariling bansa dahil ang Strait of Hormuz ang kaisa-isang alas o lakas ng Iran laban sa Amerika at sa iba pang bansa. Ang tanong tuloy ng marami ngayon, bakit ito ginawa ng kanilang opisyal at ito na nga ba ang senyales na tuluyan nang sumuko ang Iran sa gitna ng matinding pressure? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Lalong naging magulo ang sitwasyon dahil ang mga taga-suporta mismo ng gobyerno ang lumabas sa mga kalsada ng Tehran para magprotesta. Hindi sila galit sa rehimen dahil gusto nila itong pabagsakin, kundi galit sila dahil pakiramdam nila ay ipinagkanulo sila ng mga politikong nakikipag-usap sa Amerika. Sa paningin ng mga loyalista, ang pagbubukas ng dagat ng walang malinaw na kapalit ay isang malaking pagkakamali at pag-amin ng pagkatalo. Pero ang mas nakakapagtaka sa lahat ay ang katahimikan ng kanilang pinakamataas na pinuno o ang Supreme Leader. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas mula nang mahalal siya, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nakakakita sa kanyang muka o nakakarinig sa kanyang boses sa kahit anong video. Puro sulat lang ang lumalabas na binabasa ng iba, kaya marami na ang nagdududa kung buhay pa ba siya o baka naman may nangyari na sa kanya na ayaw lang ipaalam sa publiko. Dahil sa kawalan ng malinaw na liderato, nagkawatak-watak na ang iba't ibang kampo sa loob ng gobyerno ng Iran. Habang ang mga diplomat ay nagsasabing gusto nila ng kapayapaan at bukas na ang daanan ng mga barko, ang mga general naman ng IRGC o ang kanilang malakas na militar ay iba ang sinasabi sa telebisyon. Iginigiit ng militar na sila pa rin ang may kontrol sa dagat at hindi sila susunod sa sinasabi ng foreign minister. Nagmumuka tuloy na may dalawang gobyerno sa loob ng isang bansa na nag-aaway para sa kapangyarihan. Sa tindi ng banggayan na ito, mukhang malapit na silang mauwi sa isang civil war kung saan ang mga opisyal at ang militar ay maglalaban-laban na mismo. Lalo pang nabaon sa kahihiyan ang Iran nang maglabas ng pahayag si President Trump at ang militar ng Amerika. Sinabi nila na kahit anong sabihin ng Iran tungkol sa pagbubukas ng dagat ay tuloy pa rin ang kanilang blockade o pagharang sa mga barko. Ibig sabihin, isinuko na ng Iran ang kanilang tanging alas pero wala pa ring barkong makakapasok sa kanilang bansa at patuloy pa ring babagsak ang kanilang ekonomiya. Dahil sa palpak na hakbang na ito, marami nang mambabatas sa Iran ang humihingi na tanggalin na sa pwesto ang kanilang foreign minister dahil sa mga maling desisyon nito na nakakasira sa kanilang bansa. Ang usapin tungkol sa Strait of Hormuz ay hindi lang pala tungkol sa politika dahil ang mas malaking tama nito ay naramdaman agad sa bulsa ng buong mundo. Isipin nyo, noong ilabas ng foreign minister ang kanyang pahayag, biglang bumagsak ang presyo ng langis mula sa mahigit $100 kada bariles tungo sa mas mababa pa sa $70. Napakalaking bagay nito dahil ang tanging alas ng Iran para pilitin ang Amerika na magbigay ng pabor sa kanila ay ang banta na isasara ang daanang ito. Sa oras na bumaba ang presyo ng langis, nawawala rin ang pressure sa United States na makipag-ayos, kaya naman lalong nagngit-ngit sa galit ang mga opisyal sa loob ng Iran. Para sa kanila, para na ring itinapon ng kanilang sariling opisyal ang pinakamalakas nilang sandata nang wala man lang silang napapala sa usapan. Hindi lang sa ekonomiya dehado ang Iran, kundi pati na rin sa labanan ng mga impormasyon o propaganda. May mga matataas na opisyal na doon, gaya ni Ayatollah Mouzani, na nagbabala na natalo na sila sa tinatawag na psychological warfare. Ayon sa kanya, kung hindi agad kikilos ang kanilang gobyerno para maglabas ng tamang balita sa tamang oras,
ay tuluyan na silang lalamunin ng mga kwento ng kanilang mga kalaban. Pero kahit hirap na sila, pilit pa rin silang gumagawa ng mga kwento na kung minsan ay mahirap ng paniwalaan. Halimbawa na lang, may kumalat na balita mula sa kanila na nakapagpabagsak daw sila ng isang B-2 Spirit na isa sa pinakamahal at pinaka-advanced na bomber plane ng Amerika. Naglabas pa sila ng litrato ng isang eroplano na lulan lang ng isang truck sa gitna ng syudad. Pero ang totoo, wala namang kakayahan ng teknolohiya nila na pabagsakin ang ganoong klaseng eroplano sa taas na 50,000 talampakan. Dahil sa dami ng magkakasalungat na balita, pati ang kanilang sariling media na Tasnim News Agency ay bumanat na rin sa kanilang foreign minister. Sinabi nila na ang pahayag nito ay nagdulot lang ng kalituhan at gulo sa loob ng bansa. Iginiit pa nila na ang militar pa rin ang may huling sabi kung sinong barko ang pwedeng dumaan at kailangang makipag-ugnayan muna sa kanila bago pumasok sa dagat. Maging ang speaker ng kanilang parlamento ay napilitan ng sumausaw at sinabing huwag daw maniwala sa mga nababasa sa social media o sa mga sinasabi ni President Trump. Ang nakakatawa rito, parang nakalimutan niya na ang sarili nilang kakampi ang unang nag-post sa social media tungkol sa pagbubukas ng dagat. Sa gitna ng lahat ng kalituhan na ito, may mga barko na ang sumubok na dumaan sa gitna ng Strait of Hormuz nang hindi sumusunod sa mga rutang itinakda ng Iran. May isang cruise ship pa nga na na-stuck sa Dubai nang napakahabang panahon ang bigla na lang nag-decide na itaya ang lahat at dumaan sa gitna ng dagat at laking gulat ng lahat nang makalabas ito ng ligtas. Ang ibig sabihin lang nito, ang mga lugar na sinasabi ng Iran na may mga bomba o sea mines ay tila hindi naman totoo o hindi ganoon kadelikado gaya ng iniisip natin. Ang paglakas ng loob ng mga barko na dumaan sa gitna ng Strait of Hormuz ay nagpapakita lang na tila humihina na ang pananakot ng Iran. Kung iisipin, kung talagang may mga sea mines o bomba sa ilalim ng dagat gaya ng sinasabi nila, bakit may mga cruise ship na nagawang makalusot ng walang kahit anong galos? Lumalabas na baka ang mga banta nila ay hanggang salita lang o kaya naman ay may partikular na ruta na ligtas dagsaan pero pilit lang nilang itinatago para manatili ang takot ng mundo. At dito papasok ang isa pang malaking issue, ang paulit-ulit na pagsisinungaling ng kanilang mga opisyal. Matatandaan na sinabi ni Mohammad Ghalibaf, ang speaker ng kanilang parlamento, na hindi siya makikipag-usap sa Amerika hanggat walang ceasefire sa Lebanon. Pero ang totoo, wala pang kasunduan noon ay lumipad na siya agad para makipagnegosasyon. Kitang-kita rito ang gulo sa loob ng kanilang gobyerno kung saan sasabihin nilang bukas na ang dagat, pero kapag nagalit ang militar at ang publiko, ay bigla na lang silang babaligtad at babawiin ang kanilang sinabi para lang hindi sila mawalan ng kapangyarihan. Pero ang mas nakakalulang diskubre sa gitna ng gerang ito ay ang tungkol sa Twitter o X account ni Ghalibaf. Marami ang nakapansin na ang mga post niya ay masyadong magaling sa Ingles at gumagamit pa ng mga meme na sikat sa mga kabataan sa Amerika. Parang hindi galing sa isang matandang opisyal ng Iran ang tono ng mga post. Ayon sa isang investigasyon ng Iranian Wire, lumalabas na ang taong nasa likod ng mga tweets na ito ay isang lalaki na nagngangalang Maysam Zamanabadi. Ang nakakagulat, hindi siya nakatira sa Iran kundi sa Glendale, California. Isipin nyo, ang taong nagkakalat ng propaganda para sa rehimen ng Iran ay komportabling naninirahan sa bansa na tinatawag nilang kaaway. Bahagi siya ng tinatawag na third generation ng mga elite families sa Iran, yung mga anak at apo ng mga makapangyarihang tao na imbes na manatili sa sariling bansa ay mas pinipiling mamuhay sa luho ng Western countries. Napakalaking hipokrisya nito kung susuriin nyo ng mabuti. Gusto nilang protektahan ang isang sistema na nagpapahirap sa mahigit 70 milyong Iranians pero ayaw naman nilang maranasan ang buhay doon. Mas gusto nilang sulutin ang kalayaan at teknolohiya ng Amerika para lang ipagtanggol ang rehimeng nagbabawal sa mga ganoong bagay. Hindi lang ito nangyayari sa Iran dahil maging sa China at Russia, ang mga pamilya ng matataas na opisyal ay madalas ding nasa ibang bansa habang ang kanilang mga kababayan ay nagdurusa sa hirap at gulo. Pinapakita lang nito na sa likod ng mga matitinding salita at propaganda sa telebisyon
May mga taong pansariling interes lang ang iniisip at handang magtago sa ibang bansa kapag naging delikado na ang sitwasyon. Sa tindi ng kaguluhang ito sa itaas na bahagi ng gobyerno ng Iran, tanging panahon lang ang makakapagsabi kung hanggang kailan nila kayang panindigan ang kanilang mga kasinungalingan. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong nahahayag ang mga bitak sa kanilang pamumuno at ang katotohanan na hindi sila nagkakaisa. Kayo, ano ang nararamdaman nyo kapag nalalaman nyo na ang mga taong nagsusulong ng gulo ay ang mga taong ligtas at malayo sa panganib? Naranasan nyo na rin ba ang makaramdam ng inis sa mga taong ang lakas magsabi ng kung ano ang tama pero hindi naman ginagawa o nararanasan ang sarili nilang sinasabi? I-share nyo ang inyong opinyon sa baba dahil sa mundong puno ng fake news, mahalagang maging mapanuri tayo sa kung sino talaga ang may hawak ng katotohanan. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.